Nakakahiya. Oh. Nakakahiya si Bangag, mga kababayan, dahil siya mismo ang nagkalat ng fake news. Kumpirmado. Tama nga sina Roque at sina Maharlika, mga kababayan. Hindi na aresto sa Prague, Czech Republic, mga kababayan, si Zaldico. Nagpunta pa doon ang mga taga-DOJ, mga kababayan, di ba? Para kunin daw ng personal si Zaldico. Pagdating nila doon, mga kababayan, ni Anino ni Zaldico, wala silang naabutan. Dahil hindi naman talaga nakadetain, mga kababayan Hindi rin na-aresto. Taliwas ito sa binalita. Fake news ng ating Pangulo, mga kababayan, na na-aresto daw at papauwiin na daw nila. Eto, news ng Daily Tribune, mga kababayan. I-fact check, no? Tingnan nyo sa mga news. Daily Tribune, Zaldico not detained at all in Prague. Pwede na ba natin i-report, mga kababayan, itong si BBM doon sa kanilang website pagre-report ng mga fake news? So, sino ngayon ang fake news? Sabi ba? Sabi ng Sabi ng Daily Tribune, kasali sa kanilang article. Sino ngayon ang fake news? Na si Zaldico daw, mga kababayan, hindi naman daw talaga na-aresto sa Czech Republic. Yan ang kinumpirma ng DOJ ngayon. Nilinaw nila, mga kababayan, na taliwas ito sa sinabi ng presidente noong April 16. Tapos, dagdag pa dito, kung matatandaan nyo daw na kamakailan lang, binrand pa as fake news, mga kababayan, ng Palasyo Malacanang sa pamamagitan ni Claire Castro, sina Harry Roque, na nagsabi, mga kababayan, na wala namang record ni Zaldico na naaresto sa Czech Republic. Ngayon, mga kababayan, lumalabas sa tama si Atty. Harry Roque. Sa initial na interview daw ng mga kababayan dito sa DOJ spokesperson, si Polo Martinez, yung sinasabing nalilink kay Claire Castro na matipunong bagito, mga kababayan. Inamin daw niya na hindi na-aresto si Zaldico under Czech law. Sabi niya, we have to be careful with the nomenclature. He was not arrested. Bakit sinabi ni Bangag na arrested? When Zaldico was found in Czech Republic, the government notified the Philippines. Parang nasita lang pala daw, mga kababayan, si Zaldico sa Czech Republic. Tapos, ninotify ang Philippines. Si Bangag naman, ewan lang natin, di ba, parang midnight yun. Baka kung ano-ano pang ginagawa, wala pa sa sariling mga kababayan, na sariling talagang full na pag-iisip. Yan ba ang right term? Nalimpungatan pa siguro nagbalita agad sa kanyang social media, mga kababayan. Nung nabutata. Tapos, inulit pa. Nagpadala pa ng DOJ sa Czech Republic, mga kababayan, only to know na walang Zaldico doon, mga kababayan. Dagdag pa niya, mga kababayan, sinabi daw ng mga otoridad ng Czech Republic na aalamin pa daw nito kung anong specific agency, mga kababayan, kung ang nag-handle dito sa issue kay Zaldico. Dahil hanggang sa ngayon, hindi pa daw na-identify, mga kababayan, ang eksaktong ahensya na nag-handle dito. Diyos ko Lord. At binigyang diin din daw, mga kababayan, ng Czech Republic na ang Pilipinas ay hindi pwedeng mag-impose ng kanilang otoridad o anumang legal process sa kanilang teritoryo. So, paano na yan? Paano na yan? Binalaan pa, mga kababayan, na you cannot impose your authority in our jurisdiction. Ay nako, in-all out pa, mga kababayan, ng Czech Republic, na iwasan daw natin, mga kababayan, yung pagkakalat ng word na arrest. Mali daw yun. Dahil daw ang arrest daw, mga kababayan, assumes that it has been done by the country with jurisdiction over him. So fake news. Fake news talaga. Czech Republic na pumalag, mga kababayan, huwag daw gamitin ang word na aresto. Dahil Czech Republic cannot lawfully arrest Zaldico. Yan mismo ang sinabi nila. Dahil wala siyang outstanding warrant doon. Ang kaso lang daw ni Zaldico andun lang sa Pilipinas. At wala sa Czech Republic. At wala daw jurisdiction ang Pilipinas sa Czech Republic, mga kababayan. Nasampal pa sila. It wouldn't be prudent for the Philippines to impose its laws to other sovereign nation. Sabi nila ng opisyal ng Czech Republic, mga kababayan, wag daw nilang ipilit ang kanilang jurisdiction doon sa dahil wala kayong jurisdiction sa Czech Republic. Mag-usap na lang tayo kung anong pwedeng remedyo daw, mga kababayan. At sa ngayon, inaamin ni Martinez, mga kababayan, na hindi pa nila alam kung
Mapapauwi ba nila si Zaldico? Ever? Ko Lord. So eto na. Butatang-butata si Bangag, mga kababayan. Nauna ang yabang. Yun pala, fake news. Fake news. Samantala, mayroon tayong magandang discussion din dito sa susunod, mga kababayan. No? Sila Congressman Bong Sontay, Congressman Paulo Marcoleta. Uy, in fairness, mga kababayan, may mga ilan-ilan mga kababayan na mukhang bumabaliktad na. Yung kasamahan ni Zaldico sa Ako Bicol, dati anti-Sara yun. Ngayon, sinasabi niya, this is a fishing expedition. Parang ganyan mga kababayan na fishing expedition na hindi dapat tayo ang kumukuha ng ebidensya para sa prosekusyon. Hindi na maganda to. O, Ako Bicol ha? Taga Bicol mga kababayan. Tapos, si Suntay. Si Congressman ng bagong henerasyon. Dahil tumayo sila. At pinoint out nila, why are we discussing Dati-rati bumoto sila mga kababayan dati Di ba? Ngayon, bumaliktad na mga kababayan. matters which are not being alleged against the Vice President? Hindi na natin sakop yan. Bakit natin yan pakikialaman? And pangalawa, dapat kasalanan nga ni Luis to mga kababayan. Pinayagan niya siya ang chair Madam Chair. Let's put on record that Madiaga is crying. Dapat in-stop na niya. Stop. illegal yan. Sapagkat hindi yan binigyan ng pagkakataon na masagot at mapagandaan niya ng ating inaakusa. Pero lahat ng ito ay binasura lamang, Ma'am Lorraine, mga kababayan. Which means, ganun din po ang sagot ni Ombudsman Boying Rimulya nang tinanong siya. Sabi niya, anong masasabi mo sa mga salin ng Vice President? Sabi niya, I cannot comment na mayroon siyang nilabas. Walang yari. Talagang hayok sa publicity to si Boying, mga kababayan. Wala siyang walang nangyari sa kanya doon, mga kababayan. Instead, paano lang, mayroong sabi-sabi ng konti, chika ng konti, and then, umalis. Nagpa-publicity lang, mga kababayan, si Boying. Tapos playing safe din pala. Basta sinabi ko lang na wala naman ang mga data Leukemia! na yun. No amount yun Leukemia kang ungas ka. masabi ng konklusyon na siya ay may mga paglabag. Unless there are other evidence to prove that. Maganda yung punto na yun ni Ombudsman Boying. Boying! Wala palang proof. Wala din siyang mga kababayan din doon. Walang ambag. Wala naman palang mali. No? O nag-increase pa ng kanyang salin. Pansin. Diniklara naman niya Ungas. increase. Ungas. Pero itong mga ina-allege na mga bank transactions, nais nilang isingit na itinago ito. Kaya nila ito inilabas para ipahiya si Vice President Sara Duterte na nagtatago siya ng mga nakaw na yaman. Ma'am, ultimately nakita. Tapos sila abante grabe. Matapang ka lang sa media. Tapos sa amin ayaw mo sumagot. Ay, abante yung mga kababayan, yung huwad na kongresista na hindi naman dapat yan pinaupo dyan. Ayon sa Korte Suprema, mga kababayan, kailangan mong mag-eleksyon ulit, special election bago ka mga kababayan, kung mayroong ma-disqualify yung mananalo. Si Abante biglang ipinaupo, elected. Talo yan ha? Talo yan. Kanina, gusto kitang kuha ng reaksyon in our wrap-up period of time na lang. Ma'am, si Justice Corona, si Chief Justice Corona, ang kanyang mga ni-require na mga papeles at dokumento na nireklamo niya at sinampahan siya ng kaso, patay na siya nang maabsuelto siya sa sandigan. Patay na siya. Namatay sa sama ng loob, mga kababayan. Kawawa si Corona. Ang dati kasi, mga kababayan, ang wala kay Corona, yung support ng taong bayan dahil hindi natin kilala Walang nagtatanggol sa kanya. Kaya kung ano lang ang sabi ng media, mga kababayan, yun lang ang pinapaniwalaan natin. Tapos, minsan parang dati, mga kababayan, na parang sabi pa natin, mukhang mukhang guilty nga si Corona. Dahil yung itsura niya, mga kababayan, di ba? Parang malakontrabida din, pero yun pala, biktima siya ng injustice, mga kababayan. Ngayon, akala nila na, uulitin natin itong, ginawa kay Corona dito kay Sara. Akala nila, mga kababayan, tatalab. Mali kayo Mayroong si Sara nawala si Corona. Yung suporta ng taong bayan at yung internet ngayon, mga kababayan, na kaya ordinaryong mamamayan nakakapag-express na ng kanilang support online. Grabing injustice. Injustice. Pero the damage on his reputation, on his family, on his children and grandchildren. Umiiyak siya, sabi niya, hindi ko na ito mababalik. Ang kahiyang idinulot sa pangalan. Pero ngayon si Corona, mga kababayan, na-redeem na niya ang kanyang sarili. At si Panot na, kung sino yung mga kababayan nanggipit sa kanya,
yun na ang bumantot. Bumaliktad na ang mundo. mga anak, sa buong pamilya. The same pattern that they would like to do against the Vice President, her family, Gamitin her yung pattern nan. her entire family, the Duterte family. Ma'am Lorraine. But you know what, Eric, no? During the time of CJ Corona, I believed the lies that were told about him. No, that's why I'm so angry na pwede kang manloko ng ganyan. At kasama dyan si Rita. Yan mga kababayan, dati 'di ba? Parang nasabi pa natin na, ganyan pala si Corona. Parang na-convince talaga tayo mga kababayan dahil wala pang Facebook At wala din supporter si Corona mga kababayan on the grounds. Araw-arawin na dinumoli sa media mga kababayan. Naulol tayo. Ngayon lang natin nalaman. Sorry Corona. Pero hindi na nila yan mauulit kay VP Sara. Never. Sa Ontiveros at si Ronald Yes. Llamas. No? Llamas, They were named. patatas. Mga sinungaling yung mga yan. Tapos the same people na dito ngayon na nagbida-bida, sinungaling. At sinisira nila yung mga naninilbihan ng maayos sa Pilipino, mga walang din kayo. No, so naaawa ako no na si CJ Corona, but the reason why I believed those lies and I want the people to be awake right now, okay, is because billions are being poured on Media ops. operations. Correct. Diyan bumabawi sila na parang itong mga kriminal sa Kongreso, yung kriminal sa AMLAC, ginawa na nila yung part nila at pinasa na nila ngayon yung bola nila sa mga bayaran na media at yung mga Yan ang media. Hanggang bumaba sa pwesto si VP Sara niyan mga kababayan. Hanggat nabubuhay si Sara. Yan, paulit-ulit nilang issue niyan mga kababayan. bayaran ng mga vloggers nila para sige kaw, inday lustay chuchu. Yan. Lustay ang kanilang term na bago, no? Tagal na yan ang term nila eh. Pero lustay, sarap pagsasampalin itong mga maleta, no? Chuchut, 'di ba? Yan ang susunod. Yan ginagawa na nga nila ngayon, yung operations na yan. Ay nako.